Sir? Ay, nasagi ba to, sir? Hindi ko alam eh. Meron kasi ko siyang nakikita, sir, na mga na-deform na frame. Ay guys, so meron tayong client for today. Galing pa si ma'am ng Laguna. Ayan, so i-check natin tong Ford Everest Titanium na to, 2021 model. Okay, sir. Sir, i-remin ko lang po sandali yung susi. Ayan, so dala natin yung scanner natin and also the battery tester para i-check yung condition nitong Everest na to. Ayan. This is 2021 daw na Ford Everest Titanium. 24,000 daw ang kanyang tinakbo. Turn on muna natin yung ignition switch. Ayan. Okay. 24,165 kilometers. Ito yung kanyang interior. Titanium lang ito. So 4x2. Okay. Power seats. Gumagana naman yung kanyang power seats. Yan. Wait lang. Scan muna natin. I-trigger muna natin yung ating scanning. Tapos tsaka tayo mag-inspect ng other parts. Sir, ilan pa daw po ang susi? Hindi ko alam. Sabi lang niya eh. dalawa. May spare pero hindi niya ano. Dalawa naman daw po. Nasa kanya. Okay po. Sa kanya yung spare. Yan. That's his daughter. Battery test muna tayo, guys. Since this is a DIN 77. Siguro mga nasa 700 CCA dapat to. Okay. So battery niya is 425 amperes na lang. 12.22 naman yung volts pero medyo mababa na yung kanyang CCA. 400 amperes na lang. Kanyang transmission fluid medyo malinis pa naman. Ayan. Ma'am, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi po siya by turbo ha. Kasi 4x2 lang po ito. This is only single turbo, nakita nyo po. Yung pinakita ko sa inyo yung difference kanina. Kasi dala ko rin yung Everest ko, guys. That is the by turbo, 4x4. Pero ang 4x2 po, hindi po ito by turbo. Single turbo lang po ito. Okay, so ito yon. Opo. Okay po. Tapos naka-coolant naman siya. Kulay orange na coolant. Parang mapusyaw yung kanyang coolant. Wala namang sign na naghahalo yung coolant. Tsaka yun lang is dito sa kanyang reservoir. Yan. Anong model po? Pero pinunta ko lang. Kaya kami nagpapalito. Sir? Ay, nasagi ba to, sir? Hindi ko alam eh. Meron kasi ko siyang nakikita, sir, na mga na-deform na frame. Kasi ma'am, itong part na to, ma'am, halatang repaint. Repaint na to eh. Kaya tsaka mo, ma'am, nakaangat. Kung titignan mo yung Everest ko, ma'am, dikit na dikit yan eh. Nakaangat na siya. So repainted na tong parts na to. Itong part na to repainted na rin po. Tapos ito si ma'am, ito. Kaya ako nasabing nasagi. Ito, ma'am. Yan, oh. Hindi po yan madedeform ng ganyan. Hindi po yan madedeform ng ganyan kung hindi po ito nabangga. Ayan, ma'am, oh. Lata naman po. Pakita ko po sa inyo sa Everest ko. Matibay yan, ma'am. Tingnan niyo sa akin, ma'am, kung gaano kadiretso. Nakita niyo po? Sobrang straight po siya. Ito, ma'am, nabangga to. Sure po ako dyan. Kasi, ma'am, isang thing na nakita ko agad sa kanya. Ito. Yan, oh. Lukot to. Bangga po to. Nabangga. Tsaka dito kasi sa frame, ma'am, tinitingnan ko kanina pa. Ito, ma'am, halata. Damage na damage. Tsaka yun. Ito, ma'am, yung pinakamatibay. Sa Ford kasi hindi basta-basta nadudurog to, ma'am. Napakatibay nito. Pero makikita nyo, ma'am, meron siyang dented part sa banda ron, no? Tsaka yun. Parehong dented. Kasi makikita mo sa part na to, ma'am, straight na straight siya. Ito straight na straight, nakikita nyo po. Wala siyang lukot. Pero itong part na to nalukot.
Ito pa lang yung nakikita ko kanina, tsaka to, medyo sabi ko baka nabangga. Kaya kaso ayoko muna i-confirm kasi nga, ang liit. Kaso nung nakita ko na rin nasa gilid na to, dito ko na po na-confirm. Hindi po to malulukot ma'am, kung hindi to nabangga. Bangga po to. Kayo po ma'am, kung gusto niyo po ituloy yung checking ko, since part na po ng checking ko yun, at nandito na rin po ako, basta to ma'am, repaint na po to. Yun po. Scanning ko kasi ma'am, tapos naman ako ng scanning. Ito ma'am, sa scanner natin na lumabas nating error is HVAC ventilation, napaka minor na problem po nyan. Steering control module, lumabas na rin po siya na error. Okay. Rain sensor lang naman po to ma'am. Yung rain sensor kasi ma'am, ang mga gatong Everest, kapag umulan po, kahit na nakaano yung wiper mo, kusa po siyang magwa-wiper. Yun po yun. Pero okay lang naman po yun kasi minor error lang naman siya. Pwede ko rin naman po siyang i-clear. And chinek ko rin naman po ma'am yung kanyang yung pagkakabanggaan pala nito ma'am, hindi ganun kalakas. Bakit? Kasi hindi lumabas yung airbag. Lalabas kasi yung airbag nito ma'am kung malakas talaga yung impact. Pero pagka ano kasi bangga, is bangga pa rin. Okay? So ito ma'am, chinek ko naman yung mileage niya, 24,140. Original, 164. Original naman po yung mileage niya. Big issue lang po talaga rito is nabangga po yung unit. Kayo po, kung gusto niyo po i-proceed yung checking ko, tutuloy po natin. Test drive, tas mag-i-scan po ulit ako mamaya. Ano ba yung test? Ano na lang natitira? Test drive? Test drive, tapos mag-i-scan po ako ulit. Sige, tuloy na lang din natin para ma-assess na lang. Sige po. Clear ko lang muna ma'am yung mga nak-check ko pong errors code. Gumagana naman po ng maayos yung kanyang upuan. Check ko na lang po yung ibang part. Dito sa kabila gumagana rin naman po yung kanyang power seat, lift gate. Yan. Power lift gate ma'am, gumagana naman po ng maayos. Yung kanyang third row seat gumagana rin naman po. Ayan. Wala nga lang to sunroof ma'am, tsaka yung mga safety features like yung pre-collision assist, yung parking assist, tsaka yung pangalan nito, adaptive cruise control. Wala po ito yun. Reserve tire niya ma'am, hindi pa nagagamit. Ayan. Kaya napansin ko rin ma'am na may bangga doon at doon ako nag-focus kasi ma'am si Ford, pag gumawa po yan ma'am, halos seamless. Talagang hindi mo makikitang nagkakaroon ng pagitan dito. Unlike po doon sa unahan kanina ma'am na parang ganito yung pagitan. Ito okay lang po, pinto po kasi to. Pero yung dito po sa ano, hindi po normal na ang laki po ng agwat niya. Doon po ako nag-focus kasi napansin ko nga po na parang meron ako nakikitang sign na nabangga siya. Ito mga pagdating sa test drive, sa aircon, para matest natin kung malamig ang aircon, ang settings ko lagi rito 23, then lowest is yung fan natin, one speed lang. Bigyan natin ng aircon si sir sa likod. Ayan. Okay sir. Tapos test drive na tayo. Ito ma'am, ang meron lang siya yung parking sensors tsaka yung traction control. Wala po siya ng ibang features po ha. Sige po. Okay, so nakapag test drive kami. Unfortunately dito lang po kami sa loob ng village. So 30 km/h lang yung max speed na nagawa ko. Siguro mga third gear or nag fourth gear man lang siya. Okay, so patay muna natin yung aircon. Final scanning. Wait lang sir. Yan. Dapat naka-turn on lang. Okay. Okay. So scan tayo ulit. Finish na yung scanning natin. Hindi na bumalik yung dalawang error code kanina. Since minor error codes lang naman po yun. Pwede palang hindi bumalik. Hindi siya bumalik.
Yun nga lang ma'am, kaya nasabi ko sa inyo kanina, since dito lang tayo sa subdivision nag-test drive, maximum speed natin 30. So may mga gears tayo sa transmission na hindi nasubukan. Okay po. Tapos yun nga lang po yung sa issue po kanina. Kayo na lang po magde-decide ma'am kung ano po.